Balik kulungan ang aktor na si John Wayne Sase. May statement ka ba? Oo. May gusto ka ba sabihin? Sino nga ba si John Wayne at ano ang tumatakbo sa kanyang isip? Ano ang kanyang pinagdaanan? Ang interview na ito ay ginawa mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nag-drugs ka before? Opo, malulong. Saan yung tama mo? Ito po. Malapit kung saan ako na muntik-muntikan mapahamak. I'm almost dead. Doon ako nainis sa sarili ko. Parang payapa ka na. Oo. Anytime, kung gusto mo ako kunin, hindi kunin mo na ako. Ilang years ka ba active sa showbiz noon? Meron mga 10, lagpas pa meron. Kasi parang mga 9 years old yata ako nagsimula. Natatandaan ko na yung mga ginagawa ko. Pero alam ko, bata pa lang ako, nag-ABS na ako. Paano ka na-discover? Sa mga commercial, merong talent coordinator na dadala sa akin sa ABS. Tapos sunod-sunod na parang magaan lang, no? Parang hindi ka nahirapan masyado. Ang dami mong breaks agad. Wansa, yan po. Yung mga ko nung bata ako, natatandaan ko, Once Upon a Time, mga Hiraya Manawari, yan. Yan yung mga tanda ko talaga sobra. Kailan ka nag-last nag-showbiz, na umarte? Probinsyano. Anong role mo doon? Hindi ko napanood yun, Kontrabida. Gano'ng katagal yung stint mo doon? 10 months. Tagal rin, 10 months. Bakit hindi na naulit? Wala naman kasi akong manager, but hindi ka tulad pag may manager ka, merong nag-push, di ba? Merong nagbebenta sa'yo, kahit Si OG nakatulong ba sa'yo yung interview mo doon? Oo, nakatulong kasi napanood ako ni Kuya eh. Napanood ka ni Kuya Coco. Kaya ka Ogie. napunta sa probinsyano after kay Ogie. Malay mo, maulit. Minsan kailangan lang maalala. Taga saan ka talaga? Pasig. Pasig. Tapos nung nagprobinsyano ka, umalis ka sa Pasig. Hindi po. Wala pang probinsyano. After nung mabaril ako, wala na talaga ako sa Pasig. Sumusulpot-sulpot na lang ako sa Pasig. Nasa Pasig, meron man akong tiniran sa Pasig sa tita ko, sa may bandang Rosario, pero hindi dun sa barangay namin, kung malapit dun saan ako na muntik-muntikan mapahamak. Nag-drugs ka before? Yung Opo, sinasabi mo? oo, malulong. Pero dun po kasi, nung binaril kami, pinatakbo po ako eh. Kasi ang dami po nilang tumigil. Siguro mga 3 motor o 4 na motor. Lahat bumaba, puro mga ito lang ang labas. Puro mga nakaitim. Lahat puro may baril. Yun lang po yung natatandaan ko. Tapos yung susunod na natatandaan ko, kulay white na lang lahat. Yun na. Pag dilat ko na lang, nakatumba ako. Tagal na ba yun? Anong taon yun? 2016, 2017. Pero buhay ka ngayon. Muntik-muntikan ka na nun? Opo, yung tama ko rin, true and true. Saan yung tama mo? Ito po. Ay. True and true. Basa po dun sa ko, parang konti na lang daw po yata. Parang yung pantog ko na po. Sino tapos? I-dialysis nila ako, tapos wala pang 1 linggo o basta ganun. Hindi bibilang na 1 buwan, pwede na ako mamatay. Question, gaano katagal ka noon nag-drugs? Matagal, ma'am. Matagal. As in, matagal. Lahat ng drugs, kinalulungan ko. Ultimo, rugby. Ako yung rugby boy na, alam mo yun, may pera sa bulsa. Bakit ka napunta sa paggamit ng drugs? Kaya? Paano ba? Sira ako sa love, ma'am. Doon ako sira. Feeling ko. Tapos, kung sa pagmamahal naman ng isang tatay, hindi naman nagkulang yung lolo ko. Baka nga kami pa yung merong pagkukulang, di ba? Pero siya, ginawa naman lahat. Pero syempre, habang tumatanda ako, gusto ko rin makakilala kung sino yung tunay kong erpat. Sino ba? Ayaw niyang sabihin kung sino, ayaw niyang mapag-usapan. Ano kayang silbi pa, bakit ka pabuhay? Nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Nag-iba talaga. Madadala ka talaga. Nakakadala. Dahil, siyempre, ayaw mo na maulit yun. Alam mong, lugi ka eh. Kasi, siyempre, kilala ka nila. Tapos, hindi mo sila kilala.
Do'n pa lang lugi ka na. 'Di ba, baka mamaya nakakasalubong mo na pala tapos hindi mo alam, ito pala yung bumaril sa'kin. Kaya pagpasok ko sa simbahan, parang natahimik ako, yung sobra. Alam mo yun? Ta's hindi ako makapagsalita, parang naninigas yung buong katawan ko. Kailan yun? Nasa probinsya ako nun, nagpapagaling ako. Nung pumasok ako ng simbahan dun, tapos meron akong gustong sabihin sa kanya pero sa utak ko lang sinasabi, pero galing sa puso. Na parang lumabas yung totoong ako. Hindi na ako wala na akong hinihiling pa. Everytime na magdadasal ako sa kanya, yun na yun. Hindi na ako humiling sa kung anong mga gusto ko, ganyan. Sana po ganito, sana po ganyan. Wala na. Parang payapa ka na. Oo. Anytime, kung gusto mo ako kunin, hindi kunin mo na ako. Ngayon ba, kontento ka na sa buhay mo? Sa ngayon, kung kontento ako, oo, kontento ako. Kasi may mga tao sa paligid ko na hindi nakakakain ng maayos, hindi sila nakakatulog ng maayos, pero okey sila, masaya sila. Siguro meron ka man maririnig sa kanila, sila na lang yung nag-uusap. Pero mararamdaman mo, kasi 'pag alam mong nangyari rin sa'yo yung mga gano'ng bagay. Ang komplikado ng buhay na pinagdaanan mo, gusto mo bang talikuran yon o may iba ka bang choice para walaan ang gulo? Hindi Ano ba yung talaga, dati tsaka mong pinangarap? Ano sana ang gusto mo? magkaroon ng maayos na pamilya. Magkaroon din ng alam mo yun, siyempre gusto ko rin magkaroon ng asawa, yung makakasama ko sa buhay, yung kapareha ko sa buhay. Yung alam alam ko na mahal talaga ako. Kung may karma na darating sa buhay mo, anong klase kaya yon? Kasi siyempre naniniwala tayo sa karma, totoo naman. Ewan ko kung naging mabuting tao ba ako, Ikaw lang baka mamaya kung mabuti ako sa iba hindi. Oo, pero I am always ready, ready for. kahit ano man. As is where is si John Wayne, 'no? As is where is. Kung anong makita mo, yun na yun. Siguro kasi 'di ba, meron din mga gangster diyan na kung hip-hop kung pumorma ganyan, ta's laging seryoso, angas, 'pag nakita mo mga tayo. Pero pagka kinausap mo, okey naman, 'di ba? Mabait naman na yung mga gano'ng tao, meron pa palang mas maayos na gagawin kaysa sa mga taong 'di ba? Hindi naman sa nilalahat ko, pero, mga tao kasi sadyang ganyan, mapanghusga, 'di ba? Hindi natin maaalis yan sa lipunan natin. Pero kinakabahan din ako, oo, kinakabahan din ako. Kaya lang bihira na lang akong magulat, eh. Gusto ko ngang mabalik yung gano'n, eh, kasi hindi normal yung gano'n. Bakit kaya? Dun ako nainis sa sarili ko. Bakit? Ewan ko, parang siguro 'pag gano'n kasi parang ubos na rin yung takot ko. Hindi ako naniniwala na ubos na yung takot, dahil takot ako sa multo, eh, 'di ba? Ako, feeling ko rin talaga, yun, merong mga araw na parang I'm almost dead, alam mo yun, konting-konti na lang. Meron ding araw na, "Oh, itong tao na 'to alam ko 'to meron 'tong balak sa'kin na masama." Kaya sabi ko, "Hindi sige, bahala ka."